Kung napapansin nyo, bago na rin yung side mirror natin. Sa TikTok nyo po ba napanood? Saan ko nilagay yung susi? Napipilitan na akong magsumingit eh. Eto na guys, nasa kabilang mundo na ulit tayo. Napakaganda ng weather. Kakatapos lang ng bagyo. Tagal hindi nagamit nito. Natulog na naman. Ang gagawin natin for today, papaikutin ko lang yung oil neto. Kasi yun nga, natambak siya para hindi rin masira yung battery niya. Hindi siya madiskarga. Tsaka eto, kung napapansin nyo, bago na rin yung side mirror natin. Pinalitan natin yung bar end na side mirror neto. Binabash tayo ng mga viewers natin. Nung kinuha ko to, 4 daw yung mirror. Bakit 4? Merong side mirror, tapos meron dun sa harap. Yung mirror na to sa harap noon, nung kinuha ko, stealth mirror siya. So wala siyang silbi. Kaya bumili ako sa Shopee. Tignan natin, i-review natin kung sulit bang bumili doon ng mga ganitong mirrors. Syempre, Shopee lang yan. Tignan natin kung ma-vibrate siya. Ang pangit pala dito sa nabili kong side mirror na to, fixed siya. So, hindi siya pwedeng ma-fold. Yung description kasi doon sa Shopee, foldable siya. Ayun, nagreklama ko. Sa bagay, magkano lang naman to? Almost 300. Okay. One click pa rin naman siya, guys. Viewing angle, okay naman siya. Kita tong handlebar, I mean itong lever. Pero kita naman yung likod. Dito sa part na to, bigla akong tinanong ni Kuya kung itong Ninja daw ba nagamit ko yung galing dun sa Manila. Napanood niya yung sa TikTok niyo po ba napanood? Apa? TikTok. Nakakatawa. Tinanong ni Kuya, ito daw ba yung galing sa Manila? Sabi ko, oo. Nakita daw niya doon sa TikTok. Small achievements. Feel ko ma-vibrate kasi ngayon pa lang na naka-idle, nagba-vibrate na siya eh. Gumagalaw na tong mirror natin. What do you expect? Shopee. Ay, teka lang. May nakalimutan na ako yung mount ng visor ko. Ay, sige po. Ingat po. Thank you so much po. Ingat po sa biyahe, sir, ma'am. Ayun yung guest natin yan. Guest for Snag Baguio. Kung naghahanap kayo ng transient dito sa Baguio, perfect yan for couples and for small group of friends. Alright. Ayan, let's go guys. Naka side stand pala. Tangik. Okay. Sige. Sige, sir. Yan sila, sir. Ang sarap. Goods naman. Di naman siya ma-vibrate yung mirrors natin. Okay. Gusto ko naman siya. Ang hinahanap ko kasi sa isang mirror, yung hindi siya ma-vibrate kahit mabilis yung takbo mo. Tapos yung sagrado niya. Kasi meron yung mga mumurahing side mirror na yung may grado. Pag minumove mo yung motor, nakakahilo tignan kasi nadi-distort yung nakikita mo dun sa mirror. So nakakahilo yun para sa akin. Hindi ko siya gusto. So buti na lang ito, naman siya, naka-standard para siyang yung stock sa stock mirrors. Saktong-sakto yung makikita mo, hindi siya naka-zoom, hindi siya naka-zoom out. Although mas prefer ko yung naka-zoom out kasi syempre mas madami kang viewing angle. Pero for its price, okay na yan, hindi na ako magre-reklamo. Goods naman siya. Akala ko ma-vibrate siya kasi nung sa idle pa lang kanina, nagva-vibrate na yung mirror. Pero pag umaandar naman, goods naman siya. Klarong-klaro yung image. Magiging problema natin dito sa singitan, since mas malapad na yung ulo natin. Pero okay lang yan. Antay-kamote. Para mapilitan tayong wag sumingit-singit. Pupunta natin yung ating jowa kasi gusto daw niyang makisama sa atin na mag-ikot-ikot gamit tong Ninja. Nga pala guys, kung napapansin nyo, wala pang steering stabilizer ang aking Ninja, which is nakakalungkot. Kinuha natin to na wala siyang steering stabilizer. Yung sa Z1 natin noon, nung kinuha natin yon, nilagyan na kasi nung owner. Ito wala. So syempre, since nasa tayo, buy and sell, pangit naman, gagastusan pa natin ng steering stabilizer. Mahal din yung mga ganun guys. Nasa around, sabihin mo lang nasa 4 to 6. Kahit yung mga Shopee lang, mahal yung ganun. 6 to 8, mga ganyan. Yung mga presyo na yung steering stabilizer. Super Saloon, twin cam. Ganda ng mga gantong kotse, no? Yung mga kantuhan niya. box type. Mga kotse ngayon, puro mga curves. Gustong gusto ko magkakotse sana kaso paradahan ang problema natin. Wala nang space para sa ating motor pag bibili ng kotse. So may pupuntahan pala tayo saglit. Gasolinahan.
So ito guys, nagpagas kasi ako sa kanila noon. Ginamit ko credit card ko. Tapos nung magbabayad na ako sa credit card, napansin ko bakit 1,000 yung nakalagay. Never pa akong umaabot ng 1,000 sa gas kahit pa full tank yan. Kasi never kong inubos yung gas ko. Half tank pa lang ganyan, nagpapagas na ako. Ang total ng gas ko dapat 700 plus lang ganyan. So nag-complain ako, sabi nila i-refund after 2 to 14 days. Pero until now, wala pa rin. More than 1 month na. Kaya try nating balikan. Ay. Hello sir, ako na naman. Opo, wala pa rin kasi. Papagas na ulit ako para magamit. Yun lang naman po, pina-follow up ko lang. Hapa, thank you. So sabi nila, na i-reverse naman na daw on their end, na ibawas na dun sa account nila. Pero sa akin, hindi ko pa kasi nare-receive. So since andito na rin lang tayo, wala na tayong gas, tayo po ay magpapagas. Oo, ba mangyari yung nangyari dati. Tara. Pagas na lang muna tayo dito. Hello sir, 95 full tank po. Ayan, so tignan din natin kung magkano abutin ng ating full tank. Feel ko nasa 800 to. Napakainit guys. Kung noon laging umuulan, ngayon naman napakainit. Ay, pinagpapawisan na ako. Nagmumotor lang ako, pinagpapawisan na ako. Wait lang kuya, igit na ako po. Ay, okay na pala sir, okay na po. Ang gas po natin ay 870 pesos. Good for 1 to 2 days. So, ang gas consumption kasi nito guys, pag city drive, nasa around 8 to 10. Usually 10 kilometers per liter. Pero pag long drive naman, umabot siya ng up to 15 kilometers per liter. Medyo masakit sa bulsa po ang 1000cc na bike. Yung 1,000 pesos mo good for kung gagawin nung pang daily ha. Pero yung daily na yun, hindi pa sagad. Hindi yung literal na araw-araw biyahe. Kasi ako, usually ginagamit ko once every other day. Thank you kuya. Double check natin kung tama yung nakapunch. Na trauma. Ako, pag good yung weather, pag dire-diretsong good yung weather, at least once every other day ginagamit ko tong bike. Ano kasi? Mabigat din to kaya nakakaurat gamitin. So yun nga, once every other day ko ginagamit. Tapos yung full tank neto sa akin, tumatagal siya ng... saan na yung susi? Saan ko nilagay yung susi? Ha? Hindi ko mahanap saan ko nilagay yung susi. Para namang ewan. Ano yun? Nilagay ko sa wallet ko. Nasaan na yung... Ayun. Nandito sa... Dito sa bag ko. What? So nagchat yung aking jowa Bells. Hindi na daw siya sasama kasi baka uulan na naman mamaya. Binalik ko na naman yung susi dun sa bag. Parang tanga. Hey, apo, di panunot. Lumilipad ang otak. So tatambay na lang tayo sa kanila para may silbi yung labas natin. Pang anti-kamote talaga tong side mirror ko. Napipilitan na akong wag sumingit para wag sumagi. Ang laki kasi ng nakoconsume niyang space sa harap. May LTO ba dito? Tignan natin. Usually may checkpoint ng LTO dito Nakakakaba talaga pag ganun. Kahit alam mong kompleto ka, pero pag LTO ang checkpoint, mapapaisip ka na lang talaga. Ang ganda ng weather guys. Ayun, kung nakita niyo yun, doon ang electric fan ng Baguio po. Diyan po nanggagaling yung lamig. Papunta yan sa La Presa. Kung alam nyo yung movie ni Enrique Hill and ano noon, yung sikat na yun, diyan sila nag-shooting sa electric fan ng Baguio. Uy, buti hindi tayo bumirit dun. Eto na guys, nasa kabilang mundo na ulit tayo. Welcome to the other side of the world ulit. Dito sa Irisan, papuntang Irisan. Laging foggy dito Grabe, tignan nyo naman. Papasok na naman ako sa kabilang dimension. Balik tayo sa usapang mirror. Nung kaya ko pinalitan rin to kasi parang hindi bagay yung side mirror pag ganitong mga sports bike. Actually sports touring tong Ninja. Pero yun nga, parang hindi bagay. So talagang mas suitable yung mga ganito para sa akin kasi nung naka bar end pa to, bar end side mirror, parang kulang yung harap, yung ulo nito, parang kalbo.
nakukulangan ako sa itsura. Pero nung nilagay ko to, ayun, parang ano na, kumpleto na siya. May ano na siya, may tenga na siya. Tsura kasi nito parang rabbit pag mga ganitong ano, side mirror. Nagmumukha silang rabbit. Bomba daw. Bomba na. Aba, alright. Pwede na ang kotse dito sa Purok Dos. Nice, nice. Grabe yung iikutin mo dito pag ano, nung time na ginagawa pa tong bridge. Ang layo ng iikutan mo. Hindi lang simpleng ikot, mag-adventure ka talaga. May off-road, may mga sobrang tirik na kalsada. Buti naman okay na yung kalsada dito. Malapit na tayo.